So, magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Sagutin ko lang yung isang topic na nakita ko sa comment section. So, bigyan natin ng pansin to. Galing to kay Marjun Pena. Ayan, idol, mega shoutout kung papanood mo man ito. Mega shoutout sa iyo at sana masagot ko yung katanungan mo dito. Okay? So, babanggitin ko rin naman yung katanungan mo para sa ganon yung iba nating mga subscribers, mga viewers, mga newbie, mga baguhan is maka-adapt din po sa kung papaano ang sitwasyon mo ngayon at sa kung papaano natin ito mabibigyan ng remedyo. Okay? So, ang katanungan ni Marjun Pena is, Boss, ano ang dapat gawin para hindi hingalin ang manok ko? Okay? So, mabilis kasi siyang hingalin. Alright? So, Marjun, thank you for your question. So, saan ba nanggagaling yung hingal o paghingal ng ating mga alaga? Actually, mga kamanok, lahat naman po ng manok hinihingal. Lalo na kung siya ay makakaramdam ng stress, yung init, kalimitan, pag mainit, hinihingal yung ating mga alaga. So, doon po nakukuha ng ating mga alaga yung pagkahingal. Pag sinabing stress, mga kamanok, ibig sabihin, kinukulang siya ng electrolyte sa kanyang katawan. So, kung kaya't konting init na mararamdaman niya, hingal ka agad siya. Pero may mga manok naman na kahit mainit, hindi naman hinihingal. Okay? So, minsan naman yung mga manok, kahit malamig naman yung paligid, hinihingal pa rin kasi nga nasa katawan nila yung problema. Kulang sila sa electrolytes. So, papaano ba natin to magagawa ng remedyo para hindi po kaagad, lahat naman kasi hinihingal eh. So, pwede nating gawan ng paraan na hindi kaagad siya hingalin kahit medyo may stress, kahit medyo mainit yung panahon. So, marami pong factor. Okay? Unang-una, nagkakaroon po ng paghingal sa ating mga alaga kapag masyado pong mataas yung moisture sa katawan ng ating mga alaga. Kapano anong ibig sabihin mataas ang moisture? Pag po masyadong matubig ang kanyang pangangatawan. Kapag po yung kanyang pagkain is more on water or watery food or watery feed ang ibinibigay natin. Lalo na kung mga wet feeding po ang ating ibinibigay. Okay? Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, kaya wet feeding ang pagkain mo is lagi siyang ihingalin, hindi po mga kamanok. So mataas lang po yung porsyento na hingalin yung manok kapag siya ay naka-wet feeding. Kasi masyadong matubig yung katawan, konting init na maramdaman niya, stress ka agad. Okay? So anong dapat gawin? So kailangan po mga kamanok, kung wet feeding po ang inyong pagkain na ibibigay, make sure yung manok nasa ranging or nasa TP. What I mean? Okay, naka-range, nakakapaglakad-lakad siya, nakakalipad-lipad, nakakatakbo-takbo, yun po mga kamanok. Para po yung moisture sa kanyang katawan is ma-absorb po totally ng kanyang katawan. Pag po kayo is naka-wet feeding, tapos yung mga manok ninyo nasa cages, konting init, hingal po yan, pansinin ninyo. Konting init, o kaya ilagay nyo sa initan, kita nyo, hingal ka agad dyan. Okay? So make sure kung kayo is naka-wet feeding, yung mga manok ninyo nasa ranging o nasa TP. Para sa ganun, yung moisture, magamit po ng kanilang katawan. Okay? Sa kanilang mga activities, like walking, jumping, flying, yun po yung sinasabi ko. Pero sabi ko nga, hindi po lahat ng sitwasyon, kaysa naka-wet feeding ka is, mabilis ka agad hingalin. So mag-a-adjust yung katawan ng manok, kung halimbawa nasa ilalim siya ng init ng araw, pwede kang magbigay ng wet feeding, so make sure na yung manok mo nga nasa ranging, makikita mo, kamanok, yung manok mo is hindi po agad hinihingal. Kasi nga po, nasa initan siya, tapos wet feeding, yung wet feeding siya yung magbibigay ng maayos na moisture sa kanyang katawan. Okay? Yung iba nating mga kamanok diyan kapag naka-wet feeding, hindi na po sila nagbibigay ng painom. Pero ako, kahit naka-wet feeding, magbibigay ako ng painom. Kasi po alam ng mga manok kung kailan siya iinom, kung kailan siya hindi iinom. Okay? So ready available lang yung tubig anytime na kailangan niya, nandoon 'yon. Hindi yung wet feeding naman 'yan, hindi ko napapainumin. So hindi po 'yun tama. Okay? So may choice ang manok. Lagay natin ng choice yung manok. Kailangan open source. Okay? Yung ating fresh water palagi. And make sure, pag nagbibigay kayo ng water, wag yung pagbigay nyo sa umaga hanggang hapon na, kinabukasan nyo napapalitan. Hindi po. Mamaya yung iba, puno po yung painuman, bukas ko napapalitan. Hindi po. Yung iba po kasi overnight, nalulubluban ng mga palaka. So, at yung mga palaka, mga kamanok, pag yung po ay umihi doon, nainom ng ating mga alaga, doon po nagsisimula ang limber neck. Sinabing limber neck,
Makikita nyo, bigla nilang magtutwist yung leeg ng mga manok. So, doon po nakukuha yung mga diseases na ganon, yung limber neck. Minsan makikita nyo lang, hindi na makatayo yung manok. Ganun po yun. So, anong dapat gawin? Para sa ganun, hindi po kaagad hingalin ng ating mga alaga. So, pwede po tayo magbigay ng mga suplemento gaya ng dextrose powder. Pwede po tayong maghalo sa kanyang pagkain, konti lang, sa painom, pwede rin po. Makakatulong po yung dextrose powder upang ma-rehydrate po yung katawan ng ating mga alaga. Minsan kasi, sa sobra namang tuyo-tuyo ng manok, hindi na natin nabigyan ng painom, okay? So, doon din po nagsisimula yung paghingal. Sabihin, kailangan naman niya ng moisture. Ang sabi ko nga, hindi sobra, hindi kulang. Yung tama lang po mga kamanok. Titingnan niyo po yung kanilang mga droppings. Diyan po makikita ninyo kung ang manok is mabilis hingalin or hindi. Pag masyadong matubig, nandun po yung hingal. Pag masyadong dry, nandun din po yung hingal. Bakit po? Kasi, uncontrolled po yung kanilang moisture. Mas maganda kung nasa middle po ang kanilang mga moisture. Hindi matubig, hindi rin po dry. Tamang-tama lang po. Okay, pag hinipo niyo po yung manok, hindi sobrang bigat, hindi sobrang lambot, hindi rin naman sobrang tigas. Yung tama lang po mga kamanok ang hipo nila. Hindi malambot, hindi matigas. Then, magaan po sila. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Para po hindi hingalin yung mga manok ninyo. Okay, para hindi masyadong hingalin. Sa hipo pa lang, alam nyo na po kagad. Okay? Kung ako sa inyo, ilagay niyo po sila sa tipis, huwag niyo po sila masyadong palakihin sa cages. Ang pinapalaki lang po ng matagal sa cages, yung mga sisiw pa lang, day old hanggang 3 months old. Mas maganda nga yung iba, day old pa lang, nasa ranging na eh. Kasi alam nila, ang pagkakaiba ng mga sisiw, yung mga manok na pinalaki sa cages at sa ranging. Okay, kasi po pag ang ating mga alaga po ay lumaki po talaga sa brooder, lumaki po sa cages, yung pong kanilang postura nawawala po. Diyan po natin makikita yung mga piki, okay, sakang, masyado, di ba? Yung sakang okay lang pero yung mga piki, hindi po. So, wag po nating hintayin mga kamanok na hanggang paglaki nila, piki po sila. Hanggang paglaki po nila, hindi po maganda ang postura. At yung mga magmamanok natin dyan, mga kaibigan nating mga breeders, mga magmamanok dyan, mahilig sa manok, alam po nila. Sa tindig pa lang ng manok, alam nila kung healthy, okay, kung maayos yung manok, kung napalaki ng maayos, di ba? So, going back to our topic, para hindi po hingalin kaagad yung ating mga alaga, kailangan ready available yung tubig. Lagyan natin ng electrolytes, lagyan natin ng dextrose powder, okay? Tapos yung pakain natin sa kanila, kung maaari, mag-dry feeding na lang kayo para po hindi ma-over moisture yung manok. Okay? Mag-dry feeding kayo tapos open free po yung may access po palagi sila sa fresh water. Para po sa ganon, sila na po yung magtansya kung gaano po karami yung dips na kanilang iinumin. Okay, alam po nila yon. Hindi po natin kailangang tasahan, bilangin, okay, awatin. Alam po nila yun mga kamanok. Para hindi po hingalin, mapapansin ninyo. Okay, mapapansin nyo na lang yung mga alagang nasa tipi. Halimbawa, 5 months na siyang nandiyan sa tipi. Makikita mo kahit masyadong mainit, katire ka ng araw, hindi mo lang makikitaan ng paghingal. Okay? Dahil po yan sa wastong moisture na meron sa ating mga alaga. Okay? Makikita mo rin naman sa kanilang palong kung sino yung stress, dehydrated. Pag ang palong po mga kamanok ay hindi po masyadong mapula, o kaya naman nangingitim-ngitim na, sabihin dehydrated na po yung manok. Yan po yung unang titingnan ninyo. Pagka mga manok po ninyo ay medyo humahapa yung palong or humapay na yung palong, dumaan po sila sa stressful moments ng kanilang, alam niyo na, kanilang pagkamanok. Saka yung mga manok na tumba ang palong, so sila po ay dumaan sa pagkakasakit or sa stressful moments ng kanilang pagiging manok. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto niyo makahanap ng isang quality ng manok na hindi dumaan sa pagkakasakit, hanapin niyo po yung mga manok na may palong na nakatindig. Even if P-comb, straight comb, tingnan ninyo. Tapos pulang-pula. Hindi po yung medyo may mga may itim sa dulo ng palong. Yung punong ganon, sila po ay kulang sa electrolytes, kulang sa tubig, o kaya naman hindi po nabibigyan ng maayos na vitamina. So, yun po mga kamanok. Ano pa ba? So, ulitin ko lang para maiwasan natin ang pagkahingal ng ating mga alaga. Unang-una, huwag po natin palagi silang ilagay lang sa cages. Kung maaari, dapat nasa tipi na po sila, nasa ranging. Nakikita po dapat sila palagi ng araw para po yung
sirkulasyon ng red blood cells sa kanilang katawan is maging maayos po. Kasi po pag kulang po sa sunlight ang ating mga alaga mga manok, makikita nyo po mga payat o kaya naman mapuputla po sila. Then ano pa ba? Mapuputla, payat, hindi magandang postura. Yun po, ganun po mga kamanok, hindi po maganda ang balahibo. Makikita nyo yung mga manok na lumaki po sa cages, ang balahibo po nila is parang nag-iiskaran. Okay? Hindi po kasi masyadong nakikita ng araw, hindi po naiinitan at hindi po nauulanan. Yung mga manok na nandiyan po sa TV, rain or shine, sila po yung mas magaganda. Makikita nyo yung hipo ng mga manok, napaka-bubrusko, mapula ang mukha, magandang balahibo. Okay? So, yun lang po mga kamanok kung kailangan nyo dyan. Ilagay nyo na lang po sa TP, tapos bigyan nyo ng maayos na electrolytes, ang pakain, mag-dry feeding na lang po kayo. Haluan nyo na po ng fermented Jackie oats. Nakakatulong po yun, maganda. Makikita nyo po mga kamanok, yung inyong mga alaga, hindi masyadong matubig ang katawan, magandang pangangatawan, magandang buto, magandang balikat, magandang balahibo. Yun lang po mga kamanok. Sana makatulong, idol. Kung sino man, di ko man tanda yung nagtanong, pero sana mapanood mo yung video ito. So kung ikaw man may tanong ka rin sa iyong mga alaga, nandito lang ako. Ilagay mo lang yan sa comment section. Kahit newbie ka pa, baguhan, akong bahala sa iyo. Lahat kayo welcome dito. At kayo po ang priority ko, yung mga newbie at mga baguhan. So paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.